Ito ba ang sinasabi ninyong mahusay na empleyado? Ang boses na ito ang pumatay sa pag-asa ng kak-anak ko. Magnanakaw ka, Ira. Ibinalik mo ang boses mo sa impyerno. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa masiglang palakpakan sa loob ng main hall ng call center sa Cebu. Kanina lang ang tanging naririnig ni Ira Santos ay ang papuri ng kanyang mga boss at ang inggit na tingin ng kanyang mga kasamahan. Hawak niya ang kristal na tropeo ng Team Lead of the Year. Sa edad na 24 siya na ang pinakabatang nakarating sa rurok na iyon. Para kay Ira, ang tropeyong ito ay hindi lang pirasong salamin. Ito ang katas ng kanyang puyat, ang pambayad sa dialysis ng kanyang nanay na si Nida, at ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang ading na si Paolo. Ngunit sa isang kurap, ang lahat ng yon ay naglaho. Isang babaeng nakasuot ng kupas na itim na damit, gusot ang buhok at puno ng luha ang mga mata, ang biglang pumasok sa gitna ng entablado. Iyon si Aling Mercy. "Ma'am, sandali lang po. Hindi po namin tayo kilala." Pigil ng isang security guard, ngunit mabilis na inilabas ni Mercy ang kanyang cellphone at pinindot ang play button sa isang audio recording. Ang buong hall ay binalot ng isang nakakangilong katahimikan. Mula sa speaker ng phone, umalingaw-ngaw ang isang boses. Isang boses na kabisado ng lahat ng tao sa kwartong iyon. Isang boses na malambing propesyonal at may tayak na tono ng autoridad. "Good morning, Mrs. Abellana. This is Ira Santos from the Social Security Department. We regret to inform you that there is a problem with your late husband's death benefit. To expedite the release, you need to deposit a processing fee of 50,000 pesos to the account number I will provide." Naniga si Ira sa kinalalagyan niya. Ang boses sa recording, iyon ang kanyang boses. Hindi lang katunog, kundi eksaktong-eksakto. Maging ang paraan ng kanyang paghinga sa pagitan ng mga salita, ang kanyang Cebuano accent na pilit itinatago sa likod ng perpektong Ingles, lahat ay nandoon. Hindi ako yan," bulong ni Ira. Bagaman ang kanyang sariling pandinig ay dinadaya na siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, parang isang ibon na nagpipilit makawala sa hawla. "Anong hindi ikaw?" sigaw ni Mercy habang dinuduro si Ira. "Ibinigay ko ang lahat ng perang itinabi ng asawa ko para sa pag-aaral ng mga anak ko dahil naniwala ako sa iyo. Sabi mo makukuha ko ang pensyon sa loob ng 2 araw. Pero pagkatapos kong maipadala ang pera, hinarangan mo na ako pinatay mo ang kinabukasan namin." Ang mga bulungan sa paligid ay nagsimulang lumakas. Ang mga sulyap na kanina ay puno ng paghanga. Ngayon ay puno na ng pandidiri at hinala. Tumingin si Ira sa kanyang manager na si Mr. Gomez. Ang mukha nito ay madilim pa sa langit bago ang bagyo. Ira Office. Nang maikling utos ni Mr. Gomez. Sa loob ng conference room, ang bawat segundo ay parang isang oras para kay Ira. Ipinakita sa kanya ang login records ng kumpanya. Noong Martes ng nakaraang linggo, 2:00 ng madaling araw, ang kanyang account ay ginamit upang pasukin ang database ng mga senior citizens at claimants mula sa ibang probinsya. "Sir, imposible po yun. Kasama ko po ang pamilya ko noong Martes ng madaling araw. Wala ako sa opisina," giit ni Ira habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. "Pero ang card mo, Ira, ang ID mo, ang ginamit para mag-swipe sa entrance at sa computer station. At ang recording, hindi nagsisinungaling ang pandinig ng mga tao. Iyon ang boses mo," mariing sabi ni Mr. Gomez. Naalaban ni Ira ang isang sandali noong nakaraang linggo. Nawala ang kanyang ID sa loob ng 1 oras habang nasa break siya bago ito nakita ng kanyang kapatid na si Paolo sa loob ng kanyang bag. Sabi ni Paolo, baka nakalimutan lang niya. Naniwala siya.
Dahil si Paolo ay ang kanyang mundo. Dahil ang pamilya niya ang tanging sandigan niya sa gitna ng malupit na mundo ng trabaho. Suspended ka, Aira. Effective immediately. At huwag kang aalis ng Cebu. Ang legal department ay nakikipag-ugnayan na sa pulisya. Maraming biktima ang lumalabas na yon at lahat sila, ikaw ang itinuturo pagtatapos ni Mr. Gomez. Lumabas si Aira ng gusali na parang isang basang sisiw. Ang tropeyong kanyang pinaghirapan ay naiwan sa ibabaw ng mesa parang isang basura na wala ng silbi. Ang kanyang mga kasamahan na dati ay humihingi ng tulong sa kanya ngayon ay umiiwas na sa kanyang tingin. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na bahay sa Barangay Guadalupe, nadatnan niya ang kanyang nanay Nida na nagluluto. Ang amoy ng tuyo at sinangag ay dapat sana magbigay ng ginhawa. Pero mayon, parang lason yun sa kanyang sikmura. Aira anak, bakit ang aga mo? At bakit parang galing ka sa libing tanaw ni Nida habang nagpupunas ng kamay sa kanyang tapes? Hindi nakasagot si Aira. Napansin niya ang isang bagong microwave oven sa ibabaw ng kanilang lumang cabinet. At sa labas ng bintana, nakita niya si Paolo na masayang naglilinis ng isang bagong motorsiklo. Isang Honda CBR na alam niyang hindi kailanman kayang bilhin ng isang estudyanteng umaasa lang sa kanyang allowance. Naisaan galing ang pera para sa microwave na yan? At ang motor ni Paolo, mahinahong tanong ni Aira, bagaman ang kanyang boses ay puno ng kaba. Biglang nag-iwas ng tingin si Nida. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot bago ito napalitan ng pilit ng ngiti. Yun ba? Sabi ni Paolo, nanalo raw siya sa online contest, isang scholarship grant at cash prize. Huwag ka naman tanong anak. Magpasalamat na lang tayo at gumaan ang buhay natin. Tumingin si Aira sa kanyang ina. Ang nanay Nida na lagi nagsasabi sa kanya na ang karangalan ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Pero bakit na yun ang mga mata nito ay hindi makatingin ng diretsyo sa kanya? Biglang tumulog ang cellphone ni Aira. Isang message mula sa kanyang dating teammate. Aira, kumakalat na sa social media ang video ng pagwawala ni Aling Mercy. At may nag-post din ng iba pang recordings. Aira, bakit pati ang boses ng patay mo tatay ginamit mo sa laro mo? Nabitawan ni Aira ang kanyang phone. Ang kanyang tatay, patay na ang kanyang tatay. 10 taon na ang nakakaraan. Paano nasama ang boses nito? Tumakbo si Aira palabas at hinarap si Paolo. Paolo, saan mo nakuha ang pera para sa motor na yan? Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin si Paolo sa kanya. Walang bakas ng takot, walang bakas ng hiya. Ang kanyang nakababatang kapatid, ang batang pinalaki niya sa pagmamahal, ay ngumiti lang ng tipid. Isang ngiti na hindi niya kailanman nakita rito. Ate, relax lang. Hindi ba sabi mo gagawin mo ang lahat para sa pamilya? Ginagawa ko lang din ang parte ko, sabi ni Paolo, bago muling ibinalik ang atensyon sa pagpapakintab ng kanyang motor. Sa sandaling yun, parang gumuho ang langit kay Aira. Ang boses na ginamit sa panloloko ay boses niya. Ang ID na ginamit sa krimen ay ID niya. At ang pamilyang pinoprotektahan niya, baka sila pala ang kanyang mga kaaway? Anong gagawin mo kung ang mga taong dahilan ng iyong pagsisikap ang siyang magiging mitsa ng iyong pagbagsak? Hindi nakatulog si Aira ng gabing yon. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay laging nauuwi sa pag-alingaw ng boses ni Aling Mercy at ang nakakangilong tulog ng kanyang sariling tinig sa recording. Sa dilim ng kanyang silid, tanging ang mahinang hilik ng kanyang nanay Nida mula sa kabilang kwarto ang naririnig. Ngunit para kay Aira, ang katahimikang ito ay puno ng ingay ng mga lihim. Bumangon siya at lumabas sa kusina para uminom ng tubig. Doon muli niyang nasilayan ang bagong microwave oven.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang kulay pilak na kagamitan, ay parang isang banyagang bagay sa loob ng kanilang lumang bahay. Hinawakan niya ang pinto nito. Malamig, tulad ng pakikitungo sa kanya ni Paulo kanina. Ate, bakit gising ka pa? Halos mapatalon si Aira sa gulat. Nakatayo si Paolo sa may pinto ng kanyang silid, hawak ang isang mamahaling iPhone na may kumukutitap na case. Ang liwanag mula sa screen nito ay tumama sa mukha ng kanyang kapatid na nagbigay dito ng isang anyong hindi pamilyar kay Aira. Hindi ako makatulog, Paolo. Sagot ni Aira habang pilit na pinapakalma ang kanyang hininga. Ikaw, kanina ka pa ba dyan? Katatapos ko lang mag-games. Malakas kasi ang wifi kapag ganitong oras, kasual na sabi ni Paolo. Akmang tatalikod na ito nang tawagin siya ni Aira. Paolo, magsasabi ka ba ng totoo sa akin? Saan galing ang pambili mo ng motor at ng phone na yan? Alam kong mahal ang mga yan. Hindi yan mabibili ng basta-bastang online contest lang. Humarap si Paolo. Sa pagkakataong ito, wala ang ngisi sa kanyang mga labi. Sa halip, ang kanyang mukha ay napuno ng inis. Ate, bakit ba imbes na matuwa ka dahil hindi na tayo naghihikahos? Ayan ang inuuna mo. Kita mo si nanay, hindi na kailangang mag-alala sa pambili ng gamot. Hindi ba yun ang gusto mo? Ang gumaan ang buhay natin. Gumaan ang buhay kapalit ng dangal ko. Mabilis na sagot ni Aira. Paolo, sinuspindi ako sa trabaho. Maaari akong makulong. Ang boses na ginamit sa panloloko ay boses ko. Paano nila nakuha ang boses ko kung wala kang kinalaman dito? Lumapit si Paolo sa kanya. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na tila nananakot. Ate, masyado kang maraming iniisip. Baka dahil lang yan sa stress mo sa trabaho. Matulog ka na. Hayaan mo na ang mga pulis at ang kumpanya nyo. Lilipas din yan. Bago pa makasagot si Aira, bumukas ang pinto ng silid ni Nida. Lumabas ang kanilang ina, sapo ang kanyang dibdib at tila nahihirapang huminga. Aira? Paolo? Ano ba itong naririnig kong nagtatalo kayo sa madaling araw? Nang hihinang tanong ni Nida. Mabilis na dinaluhan ni Paolo ang ina at inakay ito paupo sa silya. Wala tunay! Itong si ate! Pinag-iinitan ako! Akala niya yata nagnakaw ako. Tumingin si Nida kay Aira. Ang mga mata ng ina ay puno ng pakiusap, ngunit may halong takot na hindi maipaliwanag ni Aira. Anak Aira, sapat na ang gulo sa opisina niyo. Huwag mo nang dalhin dito sa loob ng bahay. Ang kapatid mo ay nagsisikap lang din. Magpasalamat na lang tayo at may dumarating na tulong. Tulong na o lason bulong ni Aira sa kanyang sarili. Ngunit nang makita niya ang pamumutla ni Nida, nanaig ang kanyang pag-aalala. Kumuha siya ng gamot at tubig para sa ina. Hindi na siya kumibo. Ngunit ang kanyang isip ay parang isang computer na mabilis na nag-a-analyze ng bawat detalye. Kinabukasan habang nasa palengke si Nida at nasa labas si Paolo, nagpasya si Aira na kumilos. Alam niyang may itinatago si Paolo sa loob ng silid nito. Ang kanyang kapatid ay laging nakakandado ang pinto simula noong nakaraang buwan, isang bagay na hindi naman nito ginagawa dati. Gamit ang isang lumang susi na alam niyang nakatago sa ibabaw ng frame ng kanilang pinto, dahan-dahang binuksan ni Aira ang kwarto ni Paolo. Ang amoy ng kulob at sigarilyo ang bumulaga sa kanya. Magulo ang silid, puno ng mga damit na branded na nakakalat sa sahig. Ngunit hindi ang mga iyon ang pakay niya. Sa ilalim ng kama, napansin niya ang isang itim na bag. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang isang high-end na gaming laptop na nakakabit sa ilang kakaibang gadgets, mga microphone at sound interface na mas madalas makita sa mga professional recording studios kaysa sa kwarto ng isang estudyante. Nang buksan niya ang laptop, laking gulat niya na hindi ito naka-password. Marahil ay dahil sa sobrang kumpiyansa ni Paolo.
Ang wallpaper ng computer ay isang litrato ng kanilang pamilya noong bata pa sila, isang kabalintunaan sa kung anong natuklasan niya sa loob ng mga folder. May isang folder na may pangalang Project Echo. Pag-click niya rito, naramdaman ni Ira ang paglamig ng kanyang buong katawan. 12 ng audio files ang naroon. Pinindot niya ang isa. Hello, this is Ira Santos. Hello, this is Ira Santos. Ang kanyang boses, paulit-ulit. Sa bawat file, ang kanyang boses ay unti-unting nagbabago. Nagiging mas malinaw, nagiging mas emosyonal. May mga software na nakabukas na nagpapakita ng wave patterns ng kanyang boses na pinaghahambing sa boses ng ibang tao. Hindi lang ito simpleng recording. Ito ay isang sopistikadong paraan ng paggawa ng deep fake audio. Ginamit ni Paolo ang mga recording ng kanyang mga calls sa opisina para sanayin ang isang AI na gayahin ang boses niya. Biglang narinig ni Ira ang tunog ng motor sa labas. Dumating na si Paolo. Mabilis niyang ibinalik ang laptop sa bag at isinilid ito sa ilalim ng kama. Lumabas siya ng kwarto at mabilis na nilak ang pinto bago pa man makapasok si Paolo sa bahay. Nagkunwari siyang nagwawali sa sala nang pumasok ang kanyang kapatid, bit-bit ang isang supot ng Jollibee. Ate, bumili ako ng lunch. Huwag ka na kasi magalit. Sabi ni Paolo, muling suot ang kanyang maskara ng pagiging isang mabait na kapatid. Tumingin si Ira sa kanya. Sa loob ng kanyang dibdib, ang pagmamahal na dati ay wagas, ay napalitan ng isang matinding takot at galit. Ngunit, alam niyang hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Kailangan niyang malaman kung sino ang natuturo sa kanyang kapatid. Dahil alam niyang si Paolo, kahit gaano katalino sa computers, ay walang kakayahang gumawa ng ganito kalaking operasyon ng mag-isa. Habang kumakain sila ng tahimik, tumunog ang phone ni Paolo. Isang message ang lumitaw sa screen na nakatihaya sa mesa. Hindi napansin ni Paolo na nakita ni Ira ang pangalan ng sender bago ito mabilis na itinago ng kanyang kapatid. Ang pangalan sa screen ay Papa. Halos mabitawan ni Ira ang kanyang kutsara. Ang kanyang tatay, ang tatay na sabi ni Nida ay matagal lang namatay sa isang aksidente sa ibang bansa. Paolo, sino yung nag-text tanong ni Ira? Pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Tumayo si Paolo. Bit-bit ang kanyang pagkain. Wala ate, wrong number lang. Sa kwarto na ako kakain, marami pa akong gagawin. Naiwang mag-isa si Ira sa hapagkainan. Ang microwave sa kusina ay biglang tumunog isang matalas na beep na nagpahiwatig na tapos na ang oras. Ngunit para kay Ira, ang laban ay kasisimula pa lamang. Ang pangalang Papa sa screen ng cellphone ni Paolo ay parang isang multong bumangon mula sa hukay. Habang hinihimas ni Ira ang kanyang dibdib na tila kinakapos ng hininga, pilit nang inaalala ang gabi 10 taon na ang nakakaraan. Naalala niya ang iyak ng kanyang nanay Nida nang dumati ang balitang na aksidente ang kanilang tatay sa isang construction site sa Dubai. Naalala niya ang abo na nakalagay sa isang puting urn, ang tanging naiuwi sa kanila. Kung patay na si Ramon Santos, sino ang kausap ni Paolo? At bakit tila itinatago ito ni Nida? Lumipas ang hapon na parang isang mabagal na parusa. Hindi mapakali si Ira. Bawat galaw ni Paolo ay kanyang sinusubaybayan mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakita niyang muling pumasok si Paolo sa banyo, bit-bit ang kanyang bag. Isang bagay na hindi nito ginagawa noon. Doon narinig ni Ira ang mahinang buhos ng tubig, ngunit kasabay niyon ay ang mahinang bulong ng kanyang kapatid. Dahan-dahang lumapit si Ira sa pinto ng banyo. Idinikit niya ang kanya tainga sa kahoy. Pilit na hinihiwalay ang tunog ng tubig sa boses ni Paolo. Oho, Papa! Nakuha na namin yung database ng mga OFW sa Kuwait. Oho, malinis ang pagkaka-edit ko sa boses ni ate.
Walang maghihinala pabulong, nasabi ni Paolo. May sandaling katahimikan tila nakikinig sa kabilang linya. Huwag po kayo mag-alala, si nanay, na ang bahala kay ate. Medyo naghihinala na siya, pero kontrolado ni nanay ang sitwasyon. Oho, bukas ng gabi, itutuloy namin yung transaksyon kay Mrs. Dizon. Malaki-laki to pa. Sapat na para makaalis na tayo rito. Nanlamig ang mga paa ni Ira. Mrs. Dizon yon ang kumpare ng kanilang tatay, isang biyuda na ang tanging inaasahan ay ang padala ng anak na nasa abroad para sa pampa-opera ng apo. Gagamitin muli ni Paolo ang kanyang boses para manloko ng isang kakilala. Bago pa man makalabas si Paolo, mabilis na bumalik si Ira sa kusina at nagkunwaring naghuhugas ng pinggan. Nang lumabas si Paolo, diretso itang pumasok sa silid at nagkandado. Ira, anak, bakit tulala ka dyan, tanong ni Nida, nakapapasok lang mula sa likod bahay, bit-bit ang mga nilabang damit. Tumingin si Ira sa kanyang ina. Ang mukha ni Nida ay puno ng mga kulubot ng pagod. Ngunit sa ilalim ng mga matang yun, may isang anino ng lihim na ngayon lang napansin ni Ira. Nay, may itatanong ako. Magsabi kayo ng totoo, panimula ni Ira. Inilapad niya ang baso at tinitigan ng diretsyo ang ina. Totoo bang namatay si tatay sa Dubai? Nakita niyo ba ang katawan niya? Biglang nabitawan ni Nida ang hawak na planggana ng mga damit. Kumalat ang mga puting t-shirt ni Paolo sa semento. Namutla ang matanda ang kanyang mga labi, ay nangimig bago pa man siya makapagsalita. Ano bang pinagsasabi mo, Ira? Bakit mo binubuksan ang sugat na matagal nang naghilom? Alam mo namang, abo na lang ang ibinalik sa atin. Nanginginig na sagot ni Nida. Pero Nay, nakita ko ang phone ni Paolo. May katext siyang papa at narinig ko siyang may kausap sa banyo. Tinatawag niyang papa, Nay. Buhay ba si tatay? Nakikipag-ugnayan ba siya sa inyo? Tumigil ka, sigaw ni Nida. Isang sigaw na puno ng takot kaysa galit. Huwag kang gagawa ng mga kwentong ikasisira ng pamilyan ito. Ang tatay mo ay patay na. At si Paolo ay naghahanap lang ng tatay na tatakbuhan dahil sa higpit mo sa kanya. Mabilis na tumalikod si Nida at pumasok sa kanyang kwarto. Iniwan ang mga damit sa sahig. Ngunit hindi kumbinsido si Ira. Ang reaksyon ng kanyang ina ay hindi reaksyon ng isang nasaktang biyuda, kundi ng isang taong huling-huli sa isang malaking kasinungalingan. Naghintay si Ira hanggang sa maghating gabi. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ni Nida at tahimik na ang silid ni Paolo, dahan-dahan siyang lumabas. Alam niyang kailangang may mahanap siyang ebidensya na hindi lang audio files. Kailangan niya ng dokumento ng address o kahit anong mag-uugnay sa papa na ito. Napansin niya ang lumang jacket ni Paolo na nakasabit sa may pintuan ng sala. Kinapa niya ang mga bulsa nito. May naramdaman siyang piraso ng papel. Isang resibo ng remittance. Binasa niya ito sa ilalim ng maliit na flashlight. Ang sender ay si Paolo Santos, ngunit ang receiver ay hindi ang pangalan ng kanilang tatay. Ang pangalan ay Ramon Carpio. Ngunit ang address ay nasa isang liblib na lugar sa Lapu-Lapu City, isang subdivision na malapit sa Pantalan. Sa likod ng resibo, may nakasulat na maikling mensahe gamit ang ballpen. Bukas 10:00 ng gabi. Pier 4. Huwag kang mahuhuli. Bitbitin mo ang laptop. Nanginig ang kamay ni Ira. Pier 4. Iyon ang huling hakbang ng kanilang plano. Tatakas sila at iiwan siyang mag-isa para harapin ang mga pulis ang kumpanya at ang galit ng mga taong niloko nila gamit ang kanyang boses. Biglang narinig ni Ira ang pag-click ng pinto. Ang silid ni Paolo ay bumukas. Mabilis na isinilid ni Ira ang resibo sa kanyang bulsa at nagtago sa likod ng malaking cabinet sa sala. Nakita niyang lumabas si Paolo, bitbit ang kanyang itim na bag ng laptop. Maingat itong lumabas ng bahay, tila may sasalubungin sa labas sa kalagitnaan ng gabi.
Hahabulin sana siya ni Ira nang maramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Hayaan mo na siya, Ira. Para rin ito sa ikabubuti nating lahat. Lumingon si Ira at nakita ang kanyang nanay Nida. Nakatayo ito sa dilimang muka ay tila isang estrangero. Hindi ito ang nanay na kanyang inalagaan. Ito ang babaeng handang isakripisyo ang kanyang dangal para sa isang lalaking matagal nang nang-iwan sa kanila. Nay, pati ba kayo kasama sa panlulokong ito? Bulong ni Ira, puno ng pait. Hindi mo naiintindihan, anak, sabi ni Nida habang tumutulo ang luha. Ang tatay mo, may utang siya sa mga maling tao. Kung hindi namin gagawin ito, papatayin nila kami. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan. Natawa si Ira ng mapait. Nay, minakawan niyo ang mga biyuda. Ginagamit niyo ang boses ko para pumatay ng pag-asa ng iba. At ngayon, sasabihin niyo sa akin na para ito sa ikabubuti ko. Manahimik ka, Ira. Huwag kang lalabas ng bahay na ito, utos ni Nida. Sabay lock ng pinto ng sala at pagbulsa sa susi. Dito ka lang hanggang sa matapos ang lahat bukas. Naiiwang nakakulong si Ira sa loob ng sarili niyang tahanan, ngunit sa kanyang bulsa, hawak niyang resibo ang tanging alas na mayroon siya. Hindi siya papayag na ang kanyang boses ang maging huling tunog na maririnig ng mga biktima bago sila mawalan ng lahat. Ang tunog ng susi na pumihit sa labas ng pinto ay parang hatol ng kamatayan para kay Ira. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala habang ang anino ng kanyang ina ay nadlaho sa likod ng makapal na kahoy. Sa loob ng 24 na taon, ang bahay na ito ang kanyang kanlungan. Ngunit sa gabing ito, ang bawat pader ay tila sumisikip, nagiging isang kulungan na binuo mula sa kanyang sariling mga pagsisikap. Nay, buksan niyo ito. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Sigaw ni Ira habang hinahampas ang pinto. Ngunit tanging ang katahimikan ng gabi at ang malayo at papaalis na tunog ng mga hakbang ni Nida ang sumagot sa kanya. Napaupo si Ira sa sahig, sapo ang kanyang ulo. Ang kanyang isip ay mabilis na naglalakbay. Pier 4, 10:00 ng gabi. Bukas. Iyon ang huling pagkakataon niya. Ngunit paano siya lalaban kung wala siyang ebidensya? Ang laptop ni Paolo ay dala na nito. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Isip, Ira. Isip. Bulong niya. Bilang isang team lead sa call center, sanay siyang maghanap ng solusyon sa gitna ng crisis. Kung ginamit ni Paolo ang kanyang boses, hindi lang yun nakuha sa mga recordings sa opisina. Ang pagiging natural at emosyonal ng boses sa recording ni Aling Mercy ay nangangahulugang may mas malapit pang pinagkukunan ng data. Tumayo siya at pumasok sa kanyang sariling silid. Sinimulan niyang kapain ang ilalim ng kanyang mesa, ang likod ng kanyang headboard, at maging ang loob ng kanyang alarm clock. Doon sa likod ng isang maliit na frame ng larawan nila ni Paolo noong bata pa sila, nakakita siya ng isang maliit na itim na aparato. Isang high-sensitivity digital voice recorder. Nanlamig si Ira. Hindi lang siya ninakawan ng pagkakakilanlan sa trabaho. Maging ang kanyang mga pribadong sandali, ang kanyang mga dasal, ang kanyang mga pag-iyak kapag pagod siya. Ang kanyang mga lambing kay Nida, lahat ay ninakaw. Lahat ay naging raw data para sa krimen ng kanyang kapatid. Dali-dali siyang pumunta sa lumang desktop computer sa kabilang sulok ng sala. Ito ang computer na ginagamit nila noon bago pa bumili ng laptop si Paolo. Umaasa siya na may naiwan doon. Dahil alam niya ang ugali ni Paolo, matalino ito, ngunit tamad mag-delete ng history. Nang mabuksan ang computer, hinalugog niya ang browser history. Nakita niya ang mga binisitang website ni Paolo, AI voice cloning, deepfake speech synthesis, at isang cloud storage link. Nang i-click ni Ira ang link,
bumulaga sa kanya ang isang dashboard na may titulong Project Echo Master Files. Hindi na niya kailangan panghulaan. Pinindot niya ang play button sa pinakabagong file. Aling Mercy, huwag po kayong mag-alala. Ang boses na ito ay ang boses ng pag-asa. Ibigay niyo lang ang huling pera niyo at magiging maayos ang lahat. Napahikbi si Aira. Naririnig niya ang kanyang sarili na nagsasalita ng mga salitang hinding-hindi niya sasabihin. Ang AI ay nakuha maging ang maliliit na quirks ng kanyang boses, ang bahagyang pag-crack ng kanyang tinig kapag nagiging emosyonal. Ngunit may isang bagay na mas nakakapanindig balahibo. Sa gilid ng screen, may isang chat log sa pagitan ng user na P. Santos at R. Carpio. R. Carpio, siguraduhin mong malinis ang pagkaka-render. Kailangan nating makuha ang tiwala ni Mrs. Dizon bukas. Siya ang huling malaking isda bago tayo lumarga. P. Santos copy pa. Pero si ate, nagwawala na sa opisina. Sinuspinde siya. Baka sumabog na to. R. Carpio, hayaan mo siya. Si Nida na ang bahala sa kanya. Ang mahalaga, makuha natin ang pera. Pagkatapos nito, magsasama-sama na tayo sa abroad. Iiwan na natin ang lahat ng basura rito sa Cebu. Basura! Bulong ni Aira. Ang kanyang sariling ama, ang lalaking pinagluksaan niya ng 10 taon, ay itinuturing lang siyang basura. Isang kasangkapan na gagamitin pigaan ng pakinabang at pagkatapos ay itatapon para harapin ang galit ng batas. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang matinding poot. Isang poot na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman para sa sarili niyang dugo. Biglang may kumatok sa bintana ng kanyang silid. Mabilis na pinatay ni Aira ang monitor at lumapit sa bintana. Sa labas sa ilalim ng malamlam na ilaw ng post, nakatayo si Aling Mercy. Ang mukha nito ay puno ng pagod, ngunit may dalang determinasyon. Aira, alam kong nandun ka mahinang tawag ni Mercy. Hindi ako makatulog. Pinakinggan kong mabuti ang recording mo kanina sa opisina. May mali, Aira. Sa loob ng 10 taon na naging kliyente ako ng kumpanya nyo, palagi mo akong tinatawag na Nay Mercy. Pero sa recording na ginamit sa akin, tinawag akong Mrs. Abellana. Masyadong formal, masyadong mechanical. Naramdaman ni Aira ang isang kurot sa kanyang puso. Ang isang estrangero ay may mas malaking tiwala sa kanya kaysa sa kanyang sariling ina. Aling Mercy, nakakulong ako. Niloko ako ng pamilya ko, bulong ni Aira sa siwang ng bintana. Tulungan niyo ako. May kukunin silang malaking pera bukas ng gabi sa Pier 4. Kailangan nating tawagan ng pulis, pero kailangan ko ng ebidensya na nasa cloud account na ito. Anong kailangan kong gawin? Anak tanong ni Mercy. Humanap po kayo ng mapagkakatiwalaang pulis. Sabihin nyo, may iligan na operasyon sa Pier 4 at dalhin nyo ang cellphone na ito iniabot ni Aira, ang recorder na nahanap niya sa likod ng frame. Nandyan ang ebidensya na may nakatagong mic sa loob ng bahay na ito. Patunay yan na ninakaw ang boses ko. Bago pa makasagot si Mercy, narinig ni Aira ang tunog ng susi sa pintuan ng sala. Bumalik na si Nida. Aling Mercy, umalis na po kayo, dali-sutsot ni Aira. Mabilis na nagtago si Mercy sa dilim. Pumasok si Nida sa silid ni Aira, bit-bit ang isang tray ng pagkain. Ang mukha ng ina ay tila walang nangyari, isang mapanlinlang na katahimikan. Kumain ka na, Aira. Huwag ka nang magmatigas. Bukas pag-alis namin ni Paolo, maiiwan ang sapat na pera para sa'yo. Makakapagsimula ka sa ibang lugar, sabi ni Nida habang inilalapag ang tray. Tumingin si Aira sa pagkain, pagkatapos ay sa kanyang ina. Nay, sa tingin niyo ba mabibili ng pera ang boses na ninakaw niyo sa akin? Sa tingin niyo ba makakatulog kayo sa abroad habang alam niyong ang anak niyo ay nakakulong para sa kasalan ng kayo?
Ang may gawa, hindi sumagot si Nida. Iniwas nito ang tingin at muling nilak ang pinto. Ngunit hindi na natatakot si Aira. Sa kanyang isip, narinig niya ang huling chat ni Ramon. Iiwan na natin ang lahat ng basura. Hindi ako ang basura. Tay bulong ni Aira sa dilim. Ako ang boses na maglalagay sa inyo sa likod ng rehas. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ni Aira ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang masakit na paalala na ang oras ay mabilis na tumatakbo patungo sa 10:00 ng gabi. Buong umaga siya nagkunwaring tulog, hindi ginagalaw ang tray ng pagkain na iniwan ni Nida. Alam niyang binabantayan siya. Alam niyang bawat ingay na gagawin niya ay magsisilbing babala sa kanyang ina. Bandang 2:00 ng hapon, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa labas at ang pamilyar na tunog ng motor ni Paolo. Narito na ang kanyang kapatid. Nay, handa na ba ang lahat? Tumawag na si Papa. Nakaabang na ang bangka sa Pier 4 pagkatapos ng transaksyon kay Mrs. Dizon. Narinig niyang sabi ni Paolo. Ang boses nito ay puno ng kaba at pananabik. Nakahanda na ang mga gamit natin, Paolo? Pero si Aira, anong gagawin natin sa kanya? Mahinang tanong ni Nida. Iwan natin ang susi sa kapitbahay, padalis natin. Bukas pa nila siya mabubuksan. Sa oras na iyon, malayo na tayo. Sagot ni Paolo na parang nagpaplano lang ng isang ordinaryong bakasyon. Hindi na nakapagpigil si Aira. Ang suklam na namumuo sa kanyang dibdib ay sumabog. Sinipa niya ang pinto ng kanyang silid ng buong lakas. Paolo, nanay buksan niyo ito? Harapin niyo ako! Sigaw ni Aira. Narinig niya ang mabilis na hakbang patungo sa kanyang pinto. Bumukas ito at tumambad sa kanya si Paolo. Hawak pa rin ang kanyang helmet. Sa likod nito ay si Nida na tila isang aninong laging nakabuntot. Ate, huwag ka na mag-eskandalo. Mas lalo mo lang pinahihirap ang sitwasyon, sabi ni Paolo. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang pakiramdam. Pinahihirap na tawa si Aira, isang tawa na puno ng pait at luha. Ninakaw mo ang boses ko, Paolo. Sinira mo ang karera ko. Ginamit mo ang muka at pangalan ko para pagnakawan ang mga taong walang kalaban-laban. At sasabihin mong ako ang nagpapahirap sa sitwasyon. Ginawa ko yun para sa atin. Para sa pamilyang ito, sigaw ni Paolo sa wakas ay nawalan na rin ng pasensya. Pagod na akong makita kang nagpapakapagod sa call center na yan para lang sa kakarampot na sahod. Pagod na akong makita tayong nagtitipid habang ang ibang tao ay nagpapakasasa sa pera. Ang mga bangko at kumpanyang yan, marami silang pera. Hindi nila mararamdaman ang kinukuha natin. Pero ang mga biktima mo, Paolo, si Aling Mercy, si Mrs. Dizon, mga tao silang nagtitiwala sa atin. Mga pamilya silang sinisira mo. Hahakbang sana si Aira palapit kay Paolo nang biglang humarang si Nida. Ang kanyang ina ay tumingin sa kanya. Ang mukha ay punong-puno ng desperasyon. Aira, anak, makinig ka sa kapatid mo. Hindi mo ba napapansin? Nung nakaraang buwan, hindi ba't naging maayos ang pag-inom ko ng gamot? Hindi ba't nakabayad tayo sa utang sa ospital? Nanigas si Aira. Anong ibig niyo pong sabihin? Na yumuko, si Nida ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa sahig. Ang operasyon ko sa puso, ang kalahati ng bayad doon ay galing sa perang nakuha ni Paolo. Alam ko, Aira. Alam ko ang ginagawa niya at hinayaan ko siya dahil gusto kong mabuhay. Gusto kong makitang magkasama-sama tayong muli ng tatay niyo. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang buhay ng kanyang ina ay tinustusan ng mga luhang minakaw sa ibang tao.
Ang bawat tibok ng puso ni Nida ay binayaran ng kanyang sariling dangal. Kaya niyo akong itapon ng ganito na lang? Dahil mas mahalaga ang buhay na galing sa nakaw kaysa sa dangal ko. Bulong ni Ira ang kanyang boses ay nanginginig sa sobrang sakit. Hindi ka namin itinatapon, ate, singit ni Paolo habang inilalabas ang kanyang laptop. Binibigyan ka namin ng pagkakataong makapagsimula muli. Sa abroad, walang nakakakilala sa'yo. Doon magiging pamilya tayong muli. Hinding-hindi ako magiging bahagi ng pamilyang ito, mariing sabi ni Ira. Paolo, ibigay mo sa akin ang laptop na yan. Isusuko natin ang lahat sa pulis habang may oras pa. Mabilis na itinago ni Paolo ang laptop sa kanyang likuran. Huli na, ate. Nakaset na ang appointment kay Mrs. Dizon sa loob ng 1 oras. At pagkatapos noon, aalis na kami. Tangkang aagawin ni Ira ang bag ni Paolo nang maramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang pisingi. Pak! Isang malakas na sampal ang nagpalingon sa kanyang muka. Hindi si Paolo ang sumampal sa kanya, kundi si Nida. Ang kanyang ina ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang kamay ay nanginginig pa rin. Ang mga matang dati ay puno ng lambing. Na yon ay puno ng isang uri ng pot na bunga ng matinding takot. Huwag kang magmalinis. Ira, sigaw ni Nida. Sino ka para husgahan kami? Ikaw na palaging nagpapanggap na perpekto? Ikaw na palagi nadidikta kung ano ang tama at mali? Kung hindi dahil sa amin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Utang mo sa amin ang buhay mo, kaya ibigay mo sa amin ang katahimikang gusto namin. Hinawakan ni Ira ang kanyang pisingi. Ang hapdi ng sampal ay wala sa kinalaman sa hapdi sa loob ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal at utang na loob na nagbubuklod sa kanyang ina ay tuluyan ng naputol. Salamat, Nay, bulong ni Ira habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Nida. Salamat dahil pinalaya niyo na ako. Pinalaya niyo na ako sa obligasyong mahalin kayo. Nagulat si Nida sa sinabi ni Ira. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinila na siya ni Paolo palabas ng silid. Dito ka lang, ate. Huwag mong subukang tumakas. Para rin ito sa ikabubuti mo. Sabi ni Paolo, bago muling ilock ang pinto ng mas mahigpit. Naiwang mag-isa si Ira sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umiiyak. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang lumang unit na itinago niya sa ilalim ng kanyang kutson na hindi nahanap ni Paolo. May isang message mula sa isang hindi kilalang numero. Ira, nandito na kami sa Pier 4. Kasama ko si Inspector Valderrama. Handa na ang bitag. Mag-inat ka. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ira. Ang kanyang boses ay maaring ninakaw nila, ngunit ang kanyang paninindigan ay hinding-hindi nila makukuha. 10:00 bulong niya. Ang oras ng inyong paghuhukom. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay parang isang martilyo na pumupukpok sa sentido ni Ira. Hawak pa rin niya ang kanyang pisingi, ramdam ang init ng sampal na naging simbolo ng kanyang tuluyang pagkawala sa pamilyang Santos. Sa labas, narinig niya ang huling ugong ng motor ni Paolo at ang kalansing ng gate. Nakaalis na sila. Tumayo si Ira mula sa pagkakasubsob sa kama. Ang kanyang mga mata ay tuyo na pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya maaaring manatili rito. Kung aalis sina Paolo at Nida patungong pier, 4 kailangang naroon siya para saksihan ang kanilang pagbagsak. Ngunit bago siya umalis, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang mga huling salita ni Nida ang tungkol sa operasyon sa puso. Dahil lumana ang kanilang bahay, alam ni Ira na may isang maluwag na tabla sa ilalim ng cabinet sa silid ni Nida. Doon, itinatago ng kanyang ina ang mahahalagang dokumento at ang mga liham na ayaw nitong ipakita sa iba.
Gamit ang isang maliit na nail file mula sa kanyang vanity kit, pinilit ni Ira ang lock ng kanyang pinto. Dahil lumana ang kahoy, nagtagumpay siyang buksan ito pagkaraan ng ilang minuto. Pumasok siya sa silid ni Nida. Amoy, eucalyptus at lumang papel ang bumulaga sa kanya. Agad niyang tinungo ang ilalim ng cabinet at hinanap ang maluwag na tabla. Sa loob, nakakita siya ng isang makapal na envelope. Nang buksan niya ito, hindi lang mga resibo ng ospital ang nakita niya. Nakita niya ang isang ledger, isang maliit na notebook na puno ng mga sulat kamay ni Nida. Hunyo 15. Nakakuha si Paulo ng 30,000 mula sa isang biktima sa Leyte. Ibinayad sa down payment ng operasyon. Hulyo 50,000 mula kay Mrs. Abellana. Ibinili ng bagong motor si Paolo para hindi siya tamarin sa pagtatrabaho. Agosto 5. Sabi ni Ramon, kailangan pa ng 100,000 para sa papeles namin pa-abroad. Kailangan panggalingan ni Paolo ang paggamit sa boses ni Ira. Nabitawan ni Ira ang notebook. Hindi lang basta nakikinabang si Nida. Siya ang accountant ng krimeng ito. Ang kanyang ina na palagi nagdarasal sa harap ng altar tuwing hapon, siyang naglilista ng bawat sentimo ninakaw mula sa mga kapwa nila naghihirap. Ngunit ang pinakamasakit ay ang isang liham na may petsang 3 buwan nang nakalilipas. Galing ito kay Ramon. Nida, siguraduhin mong hindi malalaman ni Ira ang lahat. Gamitin mo ang sakit mo para hindi siya maghinala. Kapag nakuha na natin ang lahat, iiwan natin siya rito. Masyado siyang matalino at matuwid. Magiging pabigat lang siya sa atin sa abroad. Hayaan natin siyang managot sa mga pulis habang tayo ay nagsisimula ng bagong buhay. Napaupo si Ira. Sa sahig ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malupit na kamay. Ang sakit ni Nida, ang operasyong kanyang iniyakan at pinagtrabahuhan ng husto, ay ginamit lang na pain para mabulag siya sa katotohanan. Ang kanyang hiyang inaalala para sa ina ay naging isang sandata na ginamit laban sa kanya. Kaya nyo palang gawin ito sa akin, bulong ni Ira sa hangin. Kaya nyo palang itapon ang sarili nyong anak para sa isang lalaking nagnakaw din ng 10 taon ng buhay natin. Kinuha ni Ira ang ledger at ang liham bilang ebidensya. Isinilid niya ito sa kanyang bag. Sa sandaling, iyon ang huling bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang isip ay naglaho. Hindi na siya ang Ira na susunod sa utang na loob. Siya na ang Ira na maniningil para sa lahat ng boses na pinatahimik nila. Lumabas siya ng bahay sa pamamagitan ng bintana, sa kusina maingat na iniiwasan ang mga rehas na maluwag na. Tumakbo siya patungo sa main road at mabilis na pumara ng jeepney patungong Pier 4. Habang nasa loob ng jeep, inilabas niya ang kanyang lumang phone at tinawagan si Inspector Valderrama. Inspector, papunta na ako sa Pier 4, sabi ni Ira. Ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. May hawak akong ebidensya na magpapatunay na ang nanay ko ang mastermind sa pananalapi ng grupong ito. Hindi lang ito tungkol kay Paolo at Ramon. Buong pamilya ko ang kailangang managot. Ira, delikado ang gagawin mo, babala ng inspektor. Nandoon na ang mga tauhan ko. Pero si Ramon Santos ay kilalang madulas at may mga kasamang armado. Manatili ka sa ligtas na lugar. Hindi ko magagawa yun, Inspector, sagot ni Ira. Minakaw nila ang boses ko para manloko. Ngayon, gagamitin ko ang totoong boses ko para tapusin ito. Nang makarating siya sa paligid ng pier, sinalubong siya ng amoy ng dagat at ng ingay ng mga kargamento. Ang kadiliman ng gabi ay nababalot ng isang uri ng panganib na tila naghihintay na sumabog. Sa di kalayuan, nakita niya ang motor ni Paolo na nakaparada malapit sa isang abandonadong bodega. Doon sa ilalim ng isang malamlam na ilaw, nakita niya ang 3 tao.
Si Paolo, bitbit ang laptop. Si Nida na nakabalot ng shawl at balisa. At isang lalaking matangkad nakasuot ng leather jacket na may otoridad sa bawat galaw. Si Ramon Santos, ang kanyang tatay. Nakahanda na ang isang maliit na speedboat sa gilid ng pantalan. Nakita ni Ira na lumapit ang isang matandang babae, si Mrs. Dizon. Hawak nito ang isang envelope na puno ng pera, ang huling biktima ng Voice of Hope ni Ira. Ayan na po ang pera, Ira, sabi ni Mrs. Dizon sa isang babaeng nakatalikod na suot ang paboritong jacket ni Ira. Nang humarap ang babae, laking gulat ni Mrs. Dizon na hindi si Ira ang kanyang kaharap, kundi isang strangerong binayaran ni na Paolo para magpanggap. Salamat po, Mrs. Dizon. Makakaasa kayong maibibigay ang tulong sa inyo, sabi ni Paolo habang inaabot ang pera. Hindi na nakapagpigil si Ira. Lumabas siya mula sa pinagkataguan at sumigaw ng buong lakas. Mrs. Dizon, huwag magnanakaw sila. Ang lahat ay napalingon. Ang gulat sa mukha ni na Paolo at Nida ay mabilis na napalitan ng matinding takot nang makita nila si Ira na hindi mag-isa. Mula sa madidilim na sulok ng bodega, lumabas si Inspector Valderrama at ang kanyang mga tauhan dala ang kanilang mga baril. Pulis. Walang gagalaw sigaw ni Valderrama. Ngunit si Ramon Santos ay hindi basta-basta susuko. Mabilis niyang hinabrot si Nida at itinulak ito patungo sa mga pulis para magsilbing harang habang siya at si Paolo ay tumakbo patungo sa speedboat. Naisigaw ni Ira habang nakikita ang kanyang ina na bumagsak sa semento iniwan ng mismong lalaking pinili nitong protektahan kaysa sa sariling anak. Sa gitna ng kaguluhan, nagkatinginan sina Ira at Ramon. Sa mga mata ng kanyang ama, walang pagsisisi, walang pagmamahal. Tanging ang galit ng isang hayop na nakukanto ang naroon. Traidor kasigaw ni Ramon kay Ira bago tumalon sa bangka. Ngunit bago pa man mapaandar ni Paolo ang makina, mabilis na tumakbo si Ira at hinawakan ang tali ng bangka. Hindi kayo aalis. Hindi niya na muling gagamitin ang boses ko. Ang ingay ng makina ng speedboat ay parang isang mabilis na pagtibok ng pusong takot na mahuli. Habang nakahawak si Ira sa tali ng bangka, naramdaman niya ang hapdi ng lubid na humahapit sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga paa ay pilit na kumakapit sa madulas na semento ng pantalan. Paolo, itigil mo ito. Huwag kang sumama sa kanya. Sigaw ni Ira, ang kanyang boses ay halos mapatid sa gitna ng hangin at amoy ng krudo. Tumingin si Paolo sa kanya. Sa isang sandali, nakakita si Ira ng pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang kapatid. Ngunit mabilis itong napalitan ng takot nang marinig ang putok ng baril mula sa mga pulis na nagbabala sa kanila. Iwanan mo na yan, Paolo. Patakbuhin mo na ang makina, sigaw ni Ramon. Hindi na naghintay ang kanyang ama. Mabilis nitong itinulak ang balikat ni Ira gamit ang isang malakas na sipa. Ate patawad, huling sigaw ni Paolo bago nito tuluyang pinihit ang throttle. Tumalsik si Ira sa semento. Ang kanyang tuhod at siko ay gas-gas ramdam ang hapdi ng sugat na humahalo sa alat ng tubig dagat na tumatalsik mula sa speedboat. Pinanood niyang mabilis na lumayo ang bangka, nag-iiwan ng maputing bula sa madilim na tubig ng Pier 4. Nakatakas sila. Nakatakas ang kanyang ama at ang kanyang kapatid, bitbit ang laptop na puno ng kanyang boses at ang perang ninakaw mula kay Mrs. Dizon. Ngunit ang mas matinding ingay ay hindi ang makina ng bangka, kundi ang hagulgol ni Nida mula sa kabilang sulok ng bodega. Dahan-dahang tumayo si Ira, iniinda ang sakit ng kanyang katawan. Nilapitan niya ang kanyang ina, na ngayon ay nakasubsob sa semento iniwan ni Ramon na parang isang basahan. Ang shawl ni Nida ay marumi na at ang kanyang muka
ay puno ng luha at alikabok. Iniwan niya ako. Ira, iniwan ako ng tatay mo, hikbi ni Nida. Sinabi niya, mahal niya ako. Sinabi niya magsasama-sama tayo. Tinitigan ni Ira ang kanyang ina. Wala siyang naramdamang awa, tanging isang malalim na pagkapagod. Sinabi niya sa akin na basura tayo, Nay. Hindi lang ako ang basura para sa kanya, pati kayo. Ginamit niya tayo para makuha ang gusto niya. At hinayaan niya siyang gawin yon. Ira, magnanakaw kayo. Mga hayop kayo. Ang sigaw na iyon ay galing kay Mrs. Dizon. Ang matanda ay nakahandusay din, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang perang pampasuri ng kanyang apo ay naglaho na sa gitna ng dagat. Lumapit si Ira sa kanya. Pilit itong itinatayo. Ngunit mabilis siyang itinulak ni Mrs. Dizon. Huwag mo akong hawakan. Akala ko, mabuti kang bata. Akala ko ikaw ang boses na tutulong sa amin, sigaw ni Mrs. Dizon habang dinuduro si Ira. Ikaw ang nagbigay sa kanila ng access sa records namin, di ba? Ikaw ang nagturo sa kanila kung paano kami lolokohin. Hindi po. Mrs. Dizon, makinig po kayo. Subok ni Ira, ngunit ang kanyang tinig ay naging garalgal. Narinig ko ang usapan niyo kanina, patuloy ni Mrs. Dizon. Kapatid mo ang nagnakaw? Nanay mo ang nagtago? At ikaw? Ikaw ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Pamilya kayo ng mga demonyo. Ang bawat salita ay parang isang sampal na mas masakit pa sa sampal ni Nida kanina. Napatingin si Ira sa paligid. Nakita niya si Inspector Valderrama na nag-uutos sa kanyang mga tauhan na isecure ang area. Nakita niya ang mga taong pantalan na nakatingin sa kanila ng may pandidire. Doon sa gitna ng kahihiyan, nakita ni Ira si Aling Mercy. Nakatayo ang galinggawang gabi, yakap ang kanyang lumang bag. Lumapit si Mercy kay Mrs. Dizon at inakay ito. Ngunit bago sila umalis, tumingin si Mercy kay Ira. Ang tingin na yon ay hindi galit, kundi isang malalim na lungkot, ang lungkot ng isang taong nawala ng tiwala sa huling bagay na kanyang pinanghahawakan. Nang dalhin si Nida sa presinto para sa interogasyon, sumama si Ira. Hindi siya umuwi. Naupo siya sa isang mahabang bangko sa labas ng interrogation room habang pinagmamasdan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang boses, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pamilya, lahat ay naglaho sa loob lamang ng ilang gabi. Ira Santos, tawag ni Inspector Valderrama habang lumalabas ng silid. Tumayo si Ira. Inspektor? Ano mangyayari sa nanay ko? Huminga ng malalim ang opisyal. Dahil sa ebidensyang ibinigay mo ang ledger at ang recorder, maliwanag na may partisipasyon siya. Ngunit dahil ikaw ang nag-provide ng ebidensya at naging whistleblower, maaari ka naming gawing state witness. Pero Ira, kailangan mang aminin ang lahat. Maging ang pagkakamali mong ipahiram ang ID mo kay Paolo. Napayuko si Ira. Oho, Inspektor. Aaminin ko ang lahat. Handa na po akong harapin ang parusa ng katangahan ko. Hindi lang yon, dagdag ng Inspektor. Kailangan nating hanapin sina Ramon at Paolo. Sa tingin mo, saan sila pupunta? Tumingin si Ira sa labas ng bintana ng presinto. Sa di kalayuan tanaw ang dagat na nag-uugnay sa Cebu at sa iba pang mga isla. Naalala niya ang sinabi ni Paolo tungkol sa abroad. Ngunit alam ni Ira na si Ramon ay hindi aalis ng bansa nang walang sapat na pera para sa kanyang luho. Hindi sila lalayo, Inspector Bulong mi Ira. Babalik sila para sa huling transaksyon. At sa pagkakataong ito, hindi na boses ko ang gagamitin nila. Gagamitin nila ang tanging bagay na alam nilang hindi ko matatanggihan. Ano yun? Tanong ni Valderrama. Ang buhay ni nanay. Sagot ni Ira. Habang iniisip ang susunod na hakbang, muling narinig ni Ira sa kanyang isip ang iyak ni Mrs. Dizon.
Naramdaman niya ang isang matinding pangangailangan na bumawi. Hindi na ito tungkol sa kanyang career. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng boses sa mga taong kinuha ni na Paolo ang lahat. Kinuha ni Aira ang kanyang phone at tiningnan ang huling message ni Paolo bago ito tumakas. Isang simpleng dot. Isang signal na ginagamit nila noong bata pa sila kapag may itinatago silang sikreto sa isang abandonadong kubo sa paanan ng bundok sa Busay. "Nahanap ko no sila," sabi ni Aira kay Valderrama. "Pero kailangan niyo akong hayaang harapin sila ng mag-isa sa simula. Kailangan nilang maniwala na ako pa rin ang Ate Aira na madaling maloko." Ang valley o ang matinding lungkot na kanyang nararamdaman ay unt-unting naging isang matalas na plano. Ang luha ng mga biktima ay naging krudo sa kanyang makina para sa hustisya. Sa loob ng presinto, ang amoy ng lumang papel at kape ay humahalo sa lamig ng aircon na tila nanunuot sa buto ni Aira. Nakaupo siya sa harap ng isang bakal na rehas, pinagmamasdan ang kanyang ina. Si Nida ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bestida. Wala na ang kanyang shawl, wala na ang kanyang pagmamataas. "Aira, anak, ilabas mo ako rito," mahinang pagsusumamo ni Nida. "Ang puso ko parang hihinto na sa pagtibok. Hindi ko kaya rito." Tinitigan siya ni Aira ng walang emosyon. Ang bawat sentimong ibinayad sa operasyon Yunay ay galing sa luha ng ibang tao. Baka kaya po mabigat ang dibdib nyo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng konsensya. Wala kang utang na loob. Biglang sigaw ni Nida, ang kanyang mukha ay namula sa galit. "Lahat ng ito ay para sa inyo. Kung hindi dahil sa akin, wala kang pag-aaral, wala kang marangal na trabaho, at kung hindi dahil sa inyo, wala ako sa harap ng pulis na yon." Mahinahong sagot ni Aira. Tumayo siya at tumalikod. "Huwag po kayong mag-alala. Ipapadala ko ang inyong mga gamot. Pero wag na kayong umasa na ilalabas ko kayo gamit ang boses ko. Ang boses na iyon ay gagamitin ko na sa tama." Lumabas si Aira sa silid at hinarap si Inspector Valderrama. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang message na may simpleng tuldok. "Ito po ang huling signal ni Paolo," paliwanag ni Aira. "Nung bata pa kami, kapag naglalaro kami ng tagu-taguan at ayaw naming malaman ni nanay kung nasaan kami, nag-iiwan kami ng ganitong marka sa mga puno. Ibig sabihin nito, nandoon siya sa kubo ng lihim, isang abandonadong bahay bakasyunan sa Busay na pagmamay-ari ng pamilya ng dati naming kalaro." "Sigurado ka ba, Aira?" tanong ni Valderrama habang tinitingnan ang mapa. "Malawak ang Busay. Maraming liblib na lugar doon." "Sigurado po ako." Doon dinala ni tatay si Paolo noong huling beses na nagpakita siya bago siya namatay. "Doon sila nagtago noon," sagot ni Aira. Ang kanyang isip ay parang isang mabilis na chess player. "Pero Inspector, kailangan ko maunang pumasok. Kung makikita nila ang mga pulis, itatapon nila ang laptop, o kaya ay tataka sila gamit ang bangin sa likod ng kubo. Kailangan nilang isipin na desperado na ako at gusto ko ring tumakas kasama nila." "Masyadong delikado, Aira. Hindi natin alam kung may kasama silang iba, babala ng inspector." "May dala akong recorder, Inspector, at may nakatagong GPS sa bag ko," giit ni Aira. Inilabas niya ang isang maliit na wireless earpiece. "Gagamitin ko ang boses ko, ang totoong boses ko, para makuha ang pag-amin ni Ramon tungkol sa buong organisasyon. Iyon ang kailangan nyo para matrace ang mga bank accounts nila sa abroad." Matapos ang mahabang negosasyon, pumayag si Valderrama. Sa gitna ng gabi, umakyat si Aira sa paanan ng bundok sa Busay gamit ang isang habal-habal. Ang hangin ay malamig at malakas, umiihip sa kanyang buhok na tila nagbababala. Pagdating sa isang madilim na eskinita,
Bumaba siya at nagsimulang maglakad sa gitna ng mga puno ng saging at mangga. Malayo pa ay tanaw na niya ang maliit na ilaw mula sa isang lumang kubo na nakatayo sa gilid ng bangin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang kamay ay matatag na nakahawak sa kanyang bag. Bago siya lumapit, inilabas niya ang kanyang phone at nag-record ng isang maikling voice message. Ginaya niya ang tono ng kanyang boses na tila puno ng takot at pagsisisi ang boses na madalas gamitin ni Paolo sa kanyang AI clones. Isined niya ito sa number ni Paolo. Paolo, nahuli si nanay. Hinahanap na rin ako ng mga pulis. Wala na akong matakbuhan. Nasaan kayo? Parang awa mo na, isama niyo ako. Ilang minuto ang lumipas. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng notification. Pumunta ka sa likod ng kubo. Mag-isa ka lang. Kung may makita kaming pulis, hinding-hindi mo na makikita ang kapatid mo. Huminga ng malalim si Ira. Pinindot niya ang isang button sa kanyang rilo, ang signal para kay Inspector Valderrama na magsimula ng pumosisyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa kubo. Ang sahig na kawayan ay lumalangit-ngit sa kanyang bawat hakbang. Nang marating niya ang pinto, bigla itong bumukas at isang malakas na kamay ang humila sa kanya papasok. Ate bungad ni Paolo. Mugto ang mga mata nito at halatang hindi nakatulog. Salamat at dumating ka. Sabi ko na nga ba, hindi mo kami matitiis? Tumingin si Ira sa paligid. Sa sulok ng kubo, nakaupo si Ramon Santos. Naglilinis ng isang maliit na baril. Ang laptop na itim ay nakabukas sa ibabaw ng isang lumang lamesa, kumukutitap ang mga code at audio waves sa screen. Maupo ka, Ira, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay parang isang gas-gas na plaka. Mabuti at natauhan ka na. Ang boses mo ay masyadong mahalaga para mabulok lang sa kulungan. Sa Hong Kong, may naghihintay sa atin na mas malaking kliyente. Doon hindi na lang libo, kundi milyon ang kikitain natin. Nasaan ang pera ni Mrs. Dizon? Tanong ni Ira. Pilit na pinatitigas ang kanyang loob. Nasa ligtas na lugar, sagot ni Ramon habang nakangisi. Pero bago tayo umalis, may huling trabaho ka. Kailangan naming i-verify ang access sa central server ng dati mong kumpanya. Ikaw lang ang may alam ng override code para sa biometric voice lock. Gawin mo ito at magiging malaya na tayong lahat. Tumingin si Ira kay Paolo na tila nagmamakaawa ang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ramon. Alam ni Ira na ang override code na hinihingi nila ay hindi lang magbubukas ng pinto sa pera ito, ay magbubukas ng pinto sa lahat ng personal na impormasyon ng libu-libong OFW. Sige, sabi ni Ira habang lumalapit sa laptop. Gagawin ko. Pero gusto kong marinig mula sa'yo, Tay. Bakit niyo ito ginawa? Bakit kailangang gamitin ang pamilya mo? Dahil ang pamilya Ira ay ang pinakamagandang disguise, sabi ni Ramon habang tumatawa ng mahina. Sino ang maghihinala sa isang ulilang anak at isang biyudang ina? Kayo ang perpektong pain. At ang boses mo. Iyon ang kaisa-isang bagay na hindi kayang pekein ng kahit anong makina. Hanggang sa dumating ang AI. Hindi alam ni Ramon na ang bawat salitang binibitawan niya ay malinaw na naririnig ni Inspector Valderrama sa kabilang linya. Tapusin mo na yan, Ira. May bangka na tayo naghihintay sa kabilang ibayo, utos ni Ramon. Inilagay ni Ira ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ngunit sa halip na i-type ang code, pinindot niya ang isang script na kanyang binuo noong huling gabi niya sa opisina, isang poison pill na maglalak sa lahat ng accounts ni Ramon at magpapadala ng kanyang lokasyon sa bawat otoridad sa rehiyon. Anong ginagawa mo, sigaw ni Paolo nang mapansing nag-iba ang kulay ng screen? Sinisiguro ko na ang boses na ninakaw nyo ay hinding-hindi na muling makakapagsalita
para sa inyo, mariing sabi ni Ira. Biglang narinig ang malalakas na yapak at ang sigaw ng mga pulis mula sa paligid ng kubo. Walang gagalaw. Pulis ito. Mabilis na itinutok ni Ramon ang baril kay Ira. Malamig ang dulo ng bakal na nakadikit sa sentido ni Ira. Sa loob ng maliit na kubo, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Paolo at ang malalakas na hudyat ng pulis sa labas. Ngunit sa gitna ng panganib ang tinitingnan ni Ira ay ang mga mata ni Ramon. Ang mga matang dati ay kanyang hinanap sa kanyang mga panaginip, ngayon ay puno ng lason at puot. Akala mo ba matalino ka na, Ira? Bulong ni Ramon, ang kanyang boses ay parang isang ahas na bumubulong sa dilim. Dugo ko ang nananalaytay sa'yo. Ang katalinuhang ginagamit mo ngayon, ako ang nagbigay niyan sa'yo. At ako rin ang kukuha niyan. Tay, huwag! Ang kapatid ko yan! Pakiusap ni Paolo, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakahawak siya sa laptop na tila ito ang kaisa-isang bagay na magliligtas sa kanya. Tumahimik ka, Paolo, kung hindi dahil sa katangahan mo at pagdadala ng laptop na yan dito, hindi tayo mahahanap. Sigaw ni Ramon nang hindi inaalis ang tingin kay Ira. Nayon, Ira, bawiin mo ang command. I-unlock mo ang server o sasabog ang utak mo sa harap ng kapatid mo. Tumingin ng diretso si Ira sa kanyang ama. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na pagtanggap. Sige, patayin mo ako, Tay. Pero sa sandaling mamatay ako, ang lahat ng database, ang lahat ng pera mo sa cloud, at ang lahat ng ebidensya laban sa iyo ay otomatikong masisend sa bawat biktima at sa biyuda ni Aling Mercy. Isinama ko yan sa script na ginawa ko. Ang kamatayan ko ang magiging huling pirma ng iyong pagbagsak. Nanggigil si Ramon. Idiniin niya ang baril. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na putok ang narinig mula sa labas. Isang babalang putok mula kay Inspector Valderrama. Ramon Santos, napapalibutan ka na. Bitawan mo ang baril at sumuko ng mahinahon. Sigaw ng inspector sa pamamagitan ng megaphone. Natawa si Ramon, isang tawang nakakangilo. Sumuko pagkatapos ng 10 taon na pagtatago at pagbubuo ng imperyong ito? Hindi nyo kilala ang kinalaban nyo. Biglang binitawan ni Ramon si Ira at hinablot ang laptop mula kay Paolo. Sumama ka sa akin, Paolo. Sa bangin, may daan doon pababa sa dagat. Pero ang pera tayong server, sigaw ni Paolo. Hayaan mo na ang server. Marami pa tayong boses na pwedeng nakawin. Marami pang katulad ni Ira sa ibang probinsya. Sigaw ni Ramon habang hinihila ang anak patungo sa pintuan sa likod ng kubo. Sa sandaling yon, parang narinig ni Ira ang libu-libong boses ng mga OFW na naging biktima ng kanyang ama. Hindi niya maaring hayaang makaalis ang kaisa-isang ebidensya na maglilinis sa kanyang pangalan. Paolo, huwag kang sumama sa kanya. Sigaw ni Ira habang hinahabol ang dalawa. Hindi ka na ililigtas. Gagamitin ka lang niya hanggang sa wala ka ng silbi, katulad ng ginawa niya kay nanay. Napatigil si Paolo sa may pintuan. Tumingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay sa kanyang ate. Ang laptop sa kanyang kamay ay tila naging napakabigat. Ano, Paolo, bilisan mo? Sigaw ni Ramon. Tay, totoo ba? Tanong ni Paolo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Totoo ba ang gagamitin mo lang kami na ang operasyon ni nanay? Na ang lahat ng ito ay palabas lang para makuha mo ang boses ni ate? Nagbago ang mukha ni Ramon. Wala na ang maskara ng isang mapagmahal na ama. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang pamilya ay para lang sa mga mahihina, Paolo. Ang mundo ay para sa mga tuso. Kung ayaw mo sumama dyan, ka na. Itinulak ni Ramon si Paolo ng malakas. Tumalsik ang kanyang kapatid sa sahig at nabitawan ang laptop. Mabilis na kinuha ni Ramon ang laptop at tumalon palabas ng kubo patungo sa madilim na bangin. Tay, sigaw ni Paolo habang gumagapang patungo sa pinto.
Ngunit bago pa man makalayo si Ramon, isang matinding liwanag mula sa mga helicopter ng pulis ang tumama sa kanya. Napapikit siya sa silaw at sa sandaling iyon ang kanyang paatras na hakbang ay tumama sa malambot na lupa sa gilid ng bangin. Isang nakakabining katahimikan ang bumalot sa paligid nang mawala ng balanse si Ramon Santos. Ang tahing narinig ay ang pagbagsak ng laptop sa mga bato sa ibaba at ang isang malakas na lagabog. Hindi! Sigaw ni Paolo na pilit na inaabot ang kanyang ama sa dilim. Mabilis na nilapitan ni Ira ang kapatid at niyakap ito ng mahigpit. Tapos na, Paolo, tapos na. Pumasok si Inspector Valderrama at ang mga tauhan nito sa kubo. Agad nilang pinalibutan ang magkapatid. Nakita ni Ira ang lungkot sa mga mata ng inspektor habang tumitingin sa ibaba ng bangin. Walang sinumang makakaligtas sa ganoong kataas na pagbagsak. Dinala sina Ira at Paolo pabalik sa bayan. Sa loob ng sasakyan ng pulis, walang nagsasalita sa magkapatid. Ang katahimikan ay puno ng bigat ng kani-kanilang mga kasalanan at paghihinagpis. Nang makarating sila sa presinto, nakita ni Ira ang kanyang nanay Nida na nakaupo sa isang silya nakapangalumbaba. Nang makita sila, tumayo ang matanda at mabilis na lumapit, hindi kay Ira, kundi kay Paolo. Paolo, anak ko, salamat sa Diyos at ligtas ka. Iyak ni Nida habang niyayakap ang anak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ira. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunumbat. Masaya ka na ba, Ira? Nawala na ang tatay niyo? Nasira na ang pamilya natin dahil sa katigasan ng ulo mo. Tumingin si Ira sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, hindi siya nasaktan. Nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi niya akalaing posible. Hindi ko sinira ang pamilyang ito, Nay, mahinahong sabi ni Ira. Ipinakita ko lang sa inyo ang tunay na kulay ng pamilyang pinoprotektahan niyo. Ang tatay ay hindi bumalik para sa atin. Bumalik siya para sa boses ko. At kayo, hinayaan niyo siyang gawin yon. Tumalikod si Ira at lumapit kay Inspector Valderrama. Inspector, handa na po akong ibigay ang aking formal na pahayag. Isasama ko po ang lahat mula sa unang araw na ninakaw ang boses ko hanggang sa huling sandali sa busay. Hindi na ako muling tatahimik. Ang muling pagbabalik ng ama ay hindi naging isang kwento ng muling pagkakasundo, kundi isang kwento ng paggising. Ang boses ni Ira ay hindi na muling magagamit para sa panluloko. Ito ay magiging boses na ng katotohanan. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng dagat sa Cebu ay nananatiling pareho. Ngunit para kay Ira Santos, ang bawat hininga niya ngayon ay tila may kakaibang laya. Wala na ang mabigat na kadena ng pagsisikap na pasayahin ang mga taong hindi marunong magpahalaga. Nakatayo si Ira sa labas ng Court of First Instance. Katatapos lang ng pinal na pagbasa ng hatol. Si Paolo, dahil sa tulong at testimonya ni Ira, ay nakakuha ng mas mababang sentensya. Ngunit kailangan pa rin nitong pagsilbihan ang 3 taon sa loob ng correctional facility. Si Mida naman ay pinalaya dahil sa kanyang kondisyon sa puso. Ngunit ang lahat ng kanilang ari-arian, pati na ang maliit nilang bahay sa Guadalupe, ay kinumpiska upang ibayad sa mga biktima ng Project Echo. Lumabas si Mida mula sa pinto ng korte, inaalalayan ng isang malayong kamag-anak. Nang makita niya si Ira, napatigil ang matanda. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Pinalitan na ito ng isang hungkag na tingin. Ira? Tawag ni Nida, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Wala na tayong bahay. Wala na ang kapatid mo. Saan na ako pupunta? Tiningnan ni Ira ang kanyang ina. Noong una, ang tanong na ito ay magpapabilis sa kanyang tibok ng puso at magpapatakbo sa kanya para humanap ng solusyon. Ngunit na yon, nanatili siyang kalmado.
Nay, nakakausap ko na po si Tita Helen sa Bohol. Handa siyang patuluyin kayo sa kanyang farm. Doon magiging payapa ang buhay nyo. Mahinahong sagot ni Ira. Bohol pero malayo yon. Ayaw mo ba akong makasama, Ira? Anak, ikaw na lang ang natitira sa akin. Muling pagsusumamo ni Nida, pilit na hinahawakan ang kamay ni Ira. Dahan-dahang binawi ni Ira ang kanyang kamay. Nay, mahal ko po kayo, pero kailangan ko munang hanapin ang sarili ko. Sa loob ng maraming taon, naging boses niyo ako, naging kalasad niyo ako. Pero nakalimutan ko kung paano magsalita para sa sarili ko. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nangangahulugang kailangang maging biktima ako ng inyong mga maling desisyon. Naglakad palayo si Ira nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Nagpunta siya sa isang maliit na sari-sari store sa kanto at nakita si Aling Mercy na namimili. Hindi na galit ang muka ng gajing gawang gabi. Lumapit si Ira at iniyabot ang isang maliit na puting envelope. Aling Mercy, ito po ang unang bahagi ng sahod ko mula sa bago kong trabaho. Alam kong hindi nito maibabalik ang lahat, pero bawat buwan, maghuhulog po ako para mabuo ang terang nawala sa inyo, sabi ni Ira. Tumingin si Mercy sa envelope pagkatapos ay kay Ira. Hindi niya ito kinuha agad. Ira, narinig ko ang balita. Ikaw ang nagpabagsak sa kanila. Hindi mo kailangang gawin ito. Kailangan ko po, Nay Mercy. Numumiti si Ira, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Dahil ang boses ko ang ginamit para saktan kayo. Nayon ang mga kamay ko naman ang gagamitin ko para bumawi. Hinawakan ni Mercy ang balikat ni Ira. Mabuti kang tao, Ira. Huwag mong hahayaang nakawin ng nakaraan ang iyong kinabukasan. Kinahapunan pumasok si Ira sa kanyang bagong opisina. Hindi na ito isang malaking call center na may mga kristal na tropeo. Ito ay isang maliit na NGO, ang Boses ng Karangalan, na nakatuon sa pagtulong sa mga OFW na nabiktima ng online at phone scams. Umupo siya sa harap ng mikropono sa loob ng kumpanya. Ngayon, magsisimula na ang kanyang shift. Ngunit hindi na siya magpapanggap na ibang tao. Hindi na siya magbabasa ng mga script na puno ng kasinungalingan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula ni Ira, ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at puno ng katotohanan. Ako po si Ira Santos. Narito po ako para makinig sa inyo, para tulungan kayong protektahan ang inyong pinaghirapan at para sabihing hindi kayo nag-iisa. Ang inyong boses ay mahalaga at narito ako para siguraduhing wala nang muling magnanakaw nito. Sa kabilang panig ng linya, isang asawa ng OFW ang nagsimulang magkwento. Nakikinig si Ira ng may pasensya. Hindi na siya natatakot sa mga anino ng nakaraan. Alam niyang si Ramon ay hindi na muling babalik mula sa kailaliman ng bangin at si Paolo ay nag-aaral na ng bagong kasanayan sa loob ng kulungan upang maging isang marangal na tao paglabas. Naunawaan na ni Ira na ang tunay na utang na loob ay hindi ibinibigay sa mga taong sumisira sa iyo, kundi sa sarili mong dignidad. Ang pagmamahal sa pamilya ay may hangganan, at ang hangganang iyon ay doon sa kung saan nagsisimula ang iyong pagkatao. Habang lumulubog ang araw sa Cebu, ang boses ni Ira ay umalingaw-ngaw sa hangin. Hindi na ito boses ng isang biktima. Hindi na ito boses ng isang robot. Ito na ang boses ng isang babaeng nahalap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak at bumangon upang maging liwanag sa iba.